Magandang gabi mga minamahal kong mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon Diyos sapagkat nagkaroon tayo ng ah, pag-aaral sa 10 araw na panalangin ito na ating isinasagawa. Ngayon po ay ikalimang gabi, ikalimang araw na ating pinag-aaralan ang mga topic na ito na siya nakapagbibigay daan sa bawat isa sa atin, na ito ay ating may apply sa ating buhay bilang tagasunod ng ating Panginoon. So, ang ating topic na yung gabi mga kapatid ay pinamagatan po ito na pakabanalin ang iyong pangalan. Ang wika po sa aklat ng Matthew 5, Matthew 5, Matthew 5, talatang 16, lumiliwanag na gayon ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makakita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang iyong Ama na nasa langit. So mayroong mga katanungan sa bawat isa sa atin mga kapatid, kung paano tayo lumiliwanag bilang isang ilaw sa harap ng mga tao. Kung paano nila makita ang ating mga mabubuting gawa. Kung paano natin ipapakita ang ating mga mabubuting gawa. At paano nila luwalhatiin ang ating Ama na nasa langit. So mayroong kwento po mga kapatid sa ating pag-aaral na ito na nais kong ikwento sa inyo. Nasabi dito, mayroong isang mga membro ng simbahan. Nagpanukala sila, nakasama ang kanilang pastor, at nagplano sila na anyahan nila ang kanilang mga kapitbahay, mga kaibigan, kakilala, kaopisina, katrabaho, at ito ang kanilang isinasagawa, at ito ang kanilang plano sa kanilang gawain upang makapakinig ng mga pabalitang ito. Subalit sa kanilang pag-aanyaya sa kanilang mga kaibigan, kakilala at kapitbahay, marami po mga kapatid ang hindi tumugon. Marami din ang tumanggi. So nagtanong po ang pastor sa mga ilan na pamilya na nakilala niya kung bakit ayaw nilang dumalo. So nalaman ng pastor ang kanilang mga sagutan ng kanilang mga kapitbahay, kaibigan at kakilala. Ang isa sa mga dahilan mga kapatid, ang wika nila, ang kanilang mga dahilan, ang sabi nila, kung nandyan pa ang isa sa mga membro na nariyan sa inyong simbahan, mas mabuti pang huwag na kaming dumalo. Mas mabuti pang hindi kami pumaroon sa inyong mga paanyaya. Sabi na po, ano ang mga kadahilanan? Bakit ayaw dumalo kung nandyan ang isa sa mga membrong ito? Sabi pa nila mga kapatid, hindi siya mabait. Hindi siya mapagmahal. Wala siyang respeto. At isa siya sa mga mandaraya. Malupit siya sa kanyang kapwa. Hindi lang sa kanyang mga kapatid, pati sa kanyang mga alagang hayop. At palaging galit. Ang kanyang ugali ay walang pakundangan. So nalaman ng pastor ang karakter ng membrong ito.
At ito naman ay sinangayunan ng lahat ng kanilang mga membro na nakakasama nila sa simbahan. So madaling salita mga kapatid, paano tayo magliliwanag kung ganito ang ating mga karakter, ganito ang ating asal sa ating buhay bilang isang tagasunod ng ating Panginoon? Wala sa atin ang mapagmahal, wala sa atin ang respeto. Madalas sa buhay natin, minsan ay nakagawa tayo ng mga pandaraya. Malupit tayo sa mga bagay na hindi natin gusto. Minsan palagi tayong galit, nagagalit tayo, at minsan wala tayong mga pumundahan. Pag ganito ang mga karakter na ating dinadala, mga kapatid, kahit anong gawin natin, pag ito ang magliliwanag sa buhay natin, sa mga tao, hindi ito nakapagbibigay ng kabanalan sa pangalan ng ating tagapagligtas. Ang panalangin ng Panginoon ay nagsisimula sa salitang Ama namin na nasa langit. Hindi lamang Diyos nang sa sinukob ang Diyos, kundi siya rin ay malapit at personal na ugnayan, may ugnayan sa atin. At sinasabi niya, pakabanalin ang iyong pangalan. Ang salitang pakabanalin ang iyong pangalan ay nangangahulugang pakabanalin o gawing banal. Paano natin mapapabanal o magagawa ang Diyos na maging banal? Gayon siya ay banal na. So nagsalita si Apostol Pablo. May sulat si Apostol Pablo sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 3, talatang 2, nang wika niya, tayo ay isang bukas na sulat na binabasa ng lahat ng tao. So ibig sabihin mga kapatid, makita nawa sa ating paligid, sa ating kapwa, na tayo ay isang sulat o bukas na sulat na binabasa ng ating mga kaibigan o kakilala ng mga taong na ating nakakasalamuha. Isinulat din ni Pablo sa aklat ng 1 Korinto, Kapitulo 4, talatang 5, nang sabi niya, sapagkat kami ginawang isang panuurin ng sanlibutan. So ang ating mga buhay mga kapatid, ang ating karakter o ang ating pang-uugali ay nakikita o isang panuurin na nakapaligid sa atin. Bagamat hindi nakikita ang Diyos, hindi natin nakikita ang Diyos, ngunit nakikita nila tayo at tayo ay kanilang pinanonood. Ang ating pag-araw-araw na pamumuhay ay maaring maglulahati sa Diyos o kaya makasira sa kanyang pangalan kung ang ating ugali at asal ay maaring magpahayag o magpahiwatig ng maling larawan tungkol sa Diyos. Ang Diyos ay pinupuri o kinukutya sa pamamagitan ng ating mga gawa.
Di ba mga kapatid, kuminsan nakikita tayo ng mga nakapaligid sa atin. Minsan sinasabi nila, nagsasamba yan taong yan, pero ang ugali napakasalbahe naman. So mga kapatid, nais ng Diyos na makita tayo bilang isang bukas na sulat sa ating mga paligid. Paano ba natin isasagawa na tayo ay isang babasahin na bukas na sulat ng nakapaligid? So kung ang ating pang-uugaling ito ay ito ang ating ipinamumuhay at hindi natin ginagawa ang totoong karakter ng ating tagapagligtas, pinamumuhay ang karakter ng ating manlalalang, ng ating Panginoong Diyos, ano man ang ating gawin ay hindi tayo makapaghihikayat ng mga taong nais nating ilapit sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, dapat mapapasa atin, dapat sumasa atin ang karakter at kaugalian, ang kaugalian ng ating manlalalang, ng ating tagapagligtas. Minsan bago tayo manalangin, inuuna natin ang ating mga personal na mga pangangailangan na rapat na unahin natin siya, na pasalamatan, purihin, at sa lahat ng ating mga personal na mga panalangin ay narapat na unahin siyang purihin at pasalamatan. Unahin siya at ang kanyang pangalan at ang kanyang karangalan. Ang Diyos ay naluwalhati sa ating mga buhay kapag ipinakita natin ang karakter ni Kristo. Dapat makita sa ating buhay ang karakter ng ating manlalalang, ang ating Diyos. So dapat ang ating mga panalangin sa ating Ama na tulungan tayo na siya ay ating maparangalan sa lahat ng ating gagawin. Tulungan tayo na maipakita ang kanyang pangalan sa mga tamang paraan upang ang mga tao ay magpuri sa kanya, upang makita nila tayo at makita nila si Kristo sa bawat kilos at mga salita na ating isinasabi. Kapag tayo ay nananalangin, hingin natin mga kapatid ang karakter ng ating tagapagligtas. Ang karakter na ito ay mapagmahal, hindi mandaraya, hindi malupit sa lahat ng inyong kaharap, at hindi palaging galit, at hindi marunong magkaroon ng mga pakundangan na sa lahat ng ating mga kasalamuha. So mga kapatid, sa gabing ito, naway sa maikling pag-aaral na ito, isasagawa lang natin na tayo ay maging isang bukas na sulat,
isang panoorin sa sanlibutan. Makita nawa sa ating mga buhay ang karakter at ugali ng ating tagapagligtas. Sapagkat nakikita sa pamagitan natin, nababasa sa pamagitan natin ang mga asal na ito, at kung makita nila ang karakter ng ating manlalalang sa buhay natin, makapag-share tayo, matulungan tayo sa tulong ng kalooban ng ating Panginoon, na maipakilala natin ang kabanalan ng kanyang pangalan. Magandang gabi. Nawa sa gabing ito ay magkaroon tayo ng isang pagbulay-bulay na mapasa atin, at hilingin natin sa ating Panginoong Diyos ang asal o ugaling ito o karakter na ito na naway mapapasa atin, upang makita ng mga tao ang kanyang kabanalan ng kanyang pangalan. Magandang gabi. Happy midweek sa inyong lahat.